Hello mga kahalaman! Ito po ang ating variegated blackjack. Meron tayong isa blackjack na variegated ngayon. Hindi siya variegated dahil puro green. Doon po yun sa na-share ko sa inyo no nasa DIY pot ko kasama ng mga green na flapjack. Naging green na rin siya, hindi siya naging variegated. Kaya po ito nakahiwalay. Dahil sa sikat ng araw wala. Yung isa ganda no, nag-yellowish. Ito naman red and green and white. Yung isa naman, yellow, green, and red. Ang daming langgam doon sa pinagsabitan ko. Di ko alam kung bakit maraming langgam doon. Inisprehan ko na po ito. May langgam dito sa ating variegated. Meron po siyang pops mga kahalaman. Ayan, oh. Isa lang. Sana dumami yung pops niya. Nakikita ko dito, madaming yellow. Tapos dito naman, madaming green at saka red. O, di ba po, magkaiba sila. Maganda kung magkaiba. Okay din lang naman kung magkaparehas. Parehas lang naman maganda yung pagka-variegated nitong ating fluff. Saan galing itong langgam na to? Dami oh. Kasi yan po yung talaga yung piste sa ating garden mga kahalaman. Ang mga langgam na itim. O, kasabihan ko, naririnig ko, na swerte daw yung black na langgam. Yan yung peste sa ating mga halaman kasi sila yung nagdadala ng mealybugs. Sila ang peste kasi pag may mga ganito, may dala-dala yang mga mealybugs. Malalaking ganito na itim. Parang langgam ng sugar. Wala naman sugar itong aking flapjack. Ayan o. Kasi yung langgam ng sugar is maliliit na may amoy. O, dito ko na siya inihang. Kasi pag tinanim ko po dito sa may baba, kulang ng araw. Tapos ito po, maililipat ko siya kung saan. Habulin ko yung sikat ng araw para hindi mawala yung kanyang pagka-variegated. Dito mainit sa umaga sa side na yan, di diyan ko siya ihang. Kung dito naman sa hapon, o di diyan ko rin siya ihang. Sayang kasi mga kahalaman pag nawala yung pagka-variegated niya, ang ganda pa naman niya. Yung isa ko pong variegated, nawala yung kulay. Nagpuro green na lang po. Wala na yung pagka-variegated niya, sayang naman. Eh ito mga kahalaman, kasi iba ang pagdidilig ko sa flapjack. Medyo mahilig siya sa tubig po. Huwag ninyo siyang uuhawin. Tutuyo yung dahon niya. Ito kahit nasa ibaba mga kahalaman, matigas po yan. Lalo na po ngayong tag-init, ang nangyayari sa ating flapjack ay madali pong matuyo yung mga dahon nila. Kasi ang linipis lang po ng mga dahon nito. Kaya po madali lang silang matuyo. Kaya ang ginagawa ko po, ayan oh. O, pag malapit na pong matuyo yan, dinidiligan ko na po siya. Ang dami talagang langgam. Naku po. Huwag mo namang sirain yung aking flapjack. Ang ganda-ganda naman ng aking flapjack. Ay, sisirain mo lang gam. Ay, naku. Mamaya, papatayin kita. Ang soil niyan po, yung dati niyang soil, hindi ko na po siya pinalitan. Saka ko po sila nilipat dyan. Ganun na lang. Hindi ko na siya nilagyan ng pamis o buhangin. Basta yun na lang po. Hindi ko na po binago yung lupa niya. Inilagay ko lang po dyan lahat yung kanilang soil. Tapos, ayan din po yung aking pinagtaniman. Kaya kung ano po yung soil ng ating succulent, yun na rin po yung ginagamit ko ngayon. Iba-iba naman po yung aking ginagawa. May DIY pat ako na may buhangin, merong pamis. Nag-try din po ako ng ginamit ko pong lupa ay galing din mismo sa Benguet, sa pinagtataniman mismo ng mga succulent doon sa polybag. Okay naman po siya kahit hindi natin siya lagyan ng buhangin, ng pamis. Okay naman po kasi meron na ako dito mga tinanim na magaganda naman po sila kahit wala siyang mga bato-bato. Kasi yung akin po ditong DIY soil mix, sadya po talagang may mga bato-bato na. Yung iba kahit hindi ko gamitin, pinapahinga ko lang, yun din yung gagamitin ko. So may halo-halo na yung mga nandun, buhangin, bato. Tapos dadagdagan ko na lang po ng lupa na galing dun sa Benguet. Ginagamit ko rin po siya. Kasi hindi naman po pare-parehas yung nanggagaling sa Benguet na soil. Merong sticky, meron namang matigas sa matigas. So, hahaluan na lang po natin ang ating soil mix, yung mga nanggagaling doon para hindi po tayo kulang sa lupa dahil siyempre nandito tayo sa Metro Manila ay okay lang po doon sa mga malalayong lugar na may mga lupa. Tulad ko, wala po akong lupa dahil nandito lang ako sa itaas. Meron ako doon kapirasong lupa sa ibaba kaso po
dinagana na nila, nilagyan na nila ng mga bato, sinimento na yung iba, kaya wala na rin po akong lupa, kaya ang ginagamit ko pong lupa ay yung nanggagaling din po sa Benguet. Yun ang ginagamit ko dito. Haluan na lang ninyo po kung anong meron po kayo dyan. Kaya, o di, bumili na lang po kayo ng vermicast at yun na lang po ang inyong ilagay para mataba yung ating mga halaman. Pero itong aking mga halaman po, ang tagal ko na pong hindi naglalagay ng vermicast. Hindi naman ako nakakabili pa. Sobrang tagal na. Mga ilang taon na rin akong hindi gumagamit ng vermicast po. Ginagawa ko lang po dilig. Sikat ng araw. Yun lang po yung mga nandito sa aking mga halaman. Pero wala pa talaga akong vermicast. Lahat ito ngayon ng mga halaman natin is wala siyang vermicast. Mas maganda kung magkakaroon ako ng vermicast kasi mas gaganda pa yung mga halaman natin o yung mga succulent natin o ganda ng ating flapjack na variegated. O, tingnan po ninyo siya. O, ayan, ang tip ko sa inyo ha. Huwag ninyong pababayaan na sobrang dry ng ating flapjack kasi matutuyo yung mga dahon niya sa ibaba. Pero talagang natural naman po na magkaroon ng dry leaves ang ating mga succulent sa ilalim o sa ibaba. Talagang natural po yun. Hindi maiiwasan yun na magkakaroon talaga sila dyan ng tuyot. Pero para hindi madami, kasi tingnan po ninyo yung kulay o. Diba? Combine yung tatlong kulay. O ito, tatlo ring kulay. Red, green, and white. Ito parang walang white. Magkaiba po yata talaga sila, oh. Kasi wala ako makita ditong white. Sa kabila is meron. So, magkaiba sila, mga kahalaman. Ganda ng ating flapjack. Oh. So, yan po ang aking share, mga kahalaman. At maraming pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!